ni Llamas, ni Ronald Llamas, si Risa Tanas. Oh, yun talaga ang juicy. Napaside beat ni Atty. Topacio mga kababayan dito kay Risa Hontiveros. Tungkol dito. Sa Chismax mga kababayan. Ang nag-Chismax niyan mga kababayan ha, ay yung kakampi nilang dilawan na si Winnie Munsod mga kababayan. Na ito daw si Risa Hontiveros ay mayroong affair. Nakikipaglaro ng apoy? Yan ba? Dito sa panot. Oh, na matulis ang ipin mga kababayan na si Ronald Llamas. Kaya dito, sa sinabi ni Topacio, mukhang mayroong pinaghuhugutan mga kababayan at mayroong ibang ibig sabihin na ni Llamas, ni Ronald Llamas, si Risa Hontiveros, si Risa Tanas. Panoorin niyo po ha. Yan si Ronald Llamas ang nagyamas eh. Si Ronald Llamas ang nagyamas Kay Riz Ontiveros. kay Risa Tanas. Oh, naalala tuloy natin itong si Winnie Munsod mga kababayan, itong dakilang dilawan na wrangler na din mga kababayan. Siya ang nag-ano rin nagpakalat. Malay ba natin? Pero talagang binulgar niya sa publiko for the world to hear. Lisa, the rumor is that you are having an affair with someone in Malacanang. Someone in Malacanang. Oh, ang someone in Malacanang dun mga kababayan ay yung si Ronald Llamas na rallyistang taga-akbayan na kinuha ni Panot na political advisor mga kababayan. Diyos ko. Qualification? Rallyista. Taga-akbayan. Naging political advisor. Nahulihan ng AK-47 sa kanyang mga kababayan ha. Sasakyan. AK-47. Tapos ang sabi pa niya, mas marami pa daw baril dyan mga kababayan ang ino-own niya. Umamin. Tapos kalaboso din siya mga kababayan na namili ng pirated na DVD. DVD. Ewan na natin kung anong klaseng DVD yun mga kababayan. Baka, baka kasabahan na DVD. Video ni Dilima. You are going with Ronald Llamas. Ronald Llamas! Ang itsura ni Virus mga kababayan, oh. What? How did you know? Ano kasabay dito? Pero dininay ni Virus mga kababayan, dininay na mayroon silang relasyon ni Ronald Llamas. What lang siya. Anak ang banat kasi si Manang Risa. Eto kasi yun mga kababayan. Mayroon kasing discussion si Atty. Topacio. Bakit napunta doon sa sinabi niyang si Ronald Llamas ni Llamas, si Risa Tanas? Eto kasi ang umpisa. Anong pinabayaan? Kasi bakit si Ma'am Risa lang nagsasalita? Ma'am Risa? Hindi ba nagsalita rin si Coco? Kaya lang hindi na Si pwede siya Covid. magsalita ngayon kasi hindi na siya senador. Ay, patay na ang political career ni Covid Pimentel mga kababayan dahil olat sa pagka-congressman. Olats pa sa Marikina. Kawawa! Paano siya magsasalita? Di ba? Ngayon, kung ano-anong sinasabi nila. Kung anong sinasabi ng mga leche. Pinagbigay ng rules, iniba yung batas, Iniba yung batas. yung nagsasabi, mga dalubhasa pa naman kayo. Christian Monsod. Yung mga usual suspect mga kababayan, mga anti-Duterte. Mga dilaw ang utak. Si Frank Drilon. Sino bang mga tumutulig sa Supreme Court? Ito may mga characters na bumabanat sa amin na Yung mga matitigas ang ulo mga kababayan. namin yung Supreme Court. Etong unang-unang dyan, si Ronald Llamas. Ronald Llamas. Speaking of Ronald Llamas, bagay na bagay kay Risa Tanas, no? Ng Akbayan, di ba? Akbayan. Ang daming mga nakakatawang itsura dyan sa Akbayan, mga kababayan. No? Unang-una, yan si Percival. Andyan si Ipin Jokno. Chel Jokno. Andyan, Ronald Llamas. Sabi nga, tik-tik din. Yan si Hontiveros. Kung hindi lang naging senador mga kababayan, itsura ni Hontiveros, kagayang-kagaya sa itsura ni Renato Babalo Reyes. Distinction lang niyang si Ronald Llamas. Wala namang qualification niyang kundi naging political advisor siya ng the worst president ever in Philippine The history. worst president si Noynoy ever. Aquino. Ay, correction, Topacio. Second worst president ever. Dahil nakuha na ni BBM ang title ng the worst president in the Philippine history Second lang si Noynoy. Yan talaga mga kababayan. Okay lang si Noynoy, tatanga-tanga lang mga kababayan, pero at least meron siyang mga kababayan yung sinabi, hindi ako magnanakaw. Pero yung mga kasamahan lang niya ang nagnakaw mga kababayan, pero siya, hindi. Pero eto talaga kay BBM ngayon.
Batugan pa daw mga kababayan ang sabi ng mga netizens ha. Kagaya din ni Noynoy mga kababayan ng ugali. Plus, nababalot pa sa isyo ng kurakotan mga kababayan. And then hindi lang siya nag-iisa. 3 pa sila mga demonyo. Yung palaka na presidente, yung buhayang presidente din daw. Tapos may isang kuting na presidente. Ewan na natin kung saan na presidente ha. Wala, hindi natin sinasabi presidente ng Pilipinas, kundi presidente ng zoo. Parang zoo na doon mga kababayan dahil kumpleto na sila sa mga animal. Oo, di ba? Mm. Yan si Ronald Llamas ang nagyamas kay Rizal Tiveros. Oh, are you having an affair with the mga kanyang mga personnel? Sino? Are you having an affair with Ronald Llamas? What? Pinaganyan pa? Ibig sabihin, hindi! Paililiwanag ko yung sinasabi ko. Nagyamas kay Risa Tanas. Pagka ikaw ay yung pangalan mo minsan, nalelend mo sa isang activity. Halimbawa, si Noynoy. Noynoying. Di ba? Noynoy. Walang ginagawa. Noynoying. Ganun lang. Laro-laro ng Mobile Legends, di ba? Pa-drive-drive mga kababayan racing. Oh, Or nagadon ka. Ibig sabihin, Nabobo. na-distract ka. Nagano. May mga tao, yung May pangalan katapat nila, Nadilima. Oh, meaning nasaba. nalelend dun sa activity. Natulpo. Oh, natulpok. Di ba? Parang Ronald yung diesel. Llamas. Yung diesel na fuel. Opo. Pangalan yun ng tao Diesel. Hindi si Vin Diesel Ano na? Hindi, basta German yun. Siya nag-invento ng diesel engine. Oh. Pangalan pala yun. Akala marami natin ganun. ano. So, si Rizal Tiveros, since ang advisor niya si Ronald Llamas, So, nalyamas. Nalyamas ako. Si Risa Virus. Nalyamas. Si Ronald Llamas. Yun ang, ano ba Double meaning mga kababayan. Hindi tayo naniniwala dito kay Tupasyo na dun lang, nalyamas lang dahil sa pangalan nalyamas. Alam ko yung kaliskis mo Alam natin ito yung Tupasyo mga kababayan Pinapadaan lang niya sa biro mga kababayan pero half meant. qualification, political advisor siya. Puro Nalyamas. political scandal, si Noynoy, hindi naman niya nagamot. Kaya nakawalan siya miserably. Si Marrojas di ba? Yung sa 44, di ba? Yung Yolanda, hindi niya nalunasan yung mga political Wala na si Maros mga kababayan. No, patay na ang political career din matapos ng banggain ang Duterte. scandal noong panahon ni Noynoy. Bago qualified siya. Sino pa? Si Larry Gadon, twice disbarred. Yung mga tumitira sa Korte Oh, yan ang mga ano ngayon mga kababayan. Bida-bida. Suprema. Yan, oo. Tsura. Di ba? Si Laila de Lima. Lalo Talaga na naman yung si sa Laila de yan. Lima hindi sumusunod sa Supreme Court yan. Di ba? Kaya nga, Dati pa. paulit-ulit nating sinasabi. Hindi sumusunod sa batas yan. Yung contempt order ng, yung Sumusuway mga kababayan nung DOJ Secretary pa siya. Sinabi ng Supreme Court na bawal yung ginawa niya ng pagharang kay GMA na makaalis. Tapos yung paglipat din sa mga mga kababayan, mga preso sa Bilibid, nilipat ni Sabah sa isang area doon sa mga kababayan NBI facility. Parang nilimliman. Anong ginawa mo doon sa mga Bilibid guys? Sabah. araw ng Supreme Court, hindi niya sinunod. Sabi yan ni Papasyo. Alam na niyang may batas, hindi lamang May sa batas. Biblia, kundi sa mismong penal code natin sa pakikiapid. Nakiapid pa siya. Oo nga. Sumusunod sa batas yan. Aminado faintness of a woman. Di ba? Si Sabah daw, mga kababayan. Siya sa mga sinasabing drug lords doon sa Bilibid. Iyan ang mga tumitira. Nakain niya yung saba ni Dayan. Tumira sa Supreme Court. Mali daw. Baka ko sabi, mali ako, sorry. Gusto pa niya ipaano mga kababayan ipa-impeach ang mga Korte Suprema na huwes, mga Kaya maestrado. naman, tinatakot yung mga Lahat? taga-Korte Suprema. Ano kasi Impeach naswerte, daw, Sabah? impeach. Dapat to, nakokontempt na rin sumusobra na itong mga to. Ito namang IBP, Nag-sorry kasi. Tapos andun mga kababayan, bumanat muli. gumawa ng statement, malasado. And what do you expect from a politicized IBP? Si Franklin Drilon, overreach ng overreach. Si Franklin Drilon, dyan nasira nga. Si Drilon dati sabi niya, there will be no impeachment. And then, ngayon, overreach daw, overreach. IBP, umpisa sa kanya. Sapagkat nung lumaban, ito fact check nyo, wala tong libel, wala tong Mga hudas talaga itong mga dilaw, mga asal dilaw. Nung yung asawa ni Frank Drilon na pumanaw na si Violeta ay gustong magpangulo ng IBP, National President, ginamit ni Frank Drilon lahat ng mga facilities ng kanyang ahensya nung siya ay cabinet member Ni para Panot. maipanalo yung kanyang asawa.
Totoo yan, hindi chismis yan. Desisyon Ito ay ng hindi Korte Suprema. chismis. Ah. Napapag-usapan lang. Kaya't sa sobrang kagarapalan ng ginawa ni Frank Drilon, pinawalang bisa ng Korte Suprema yung eleksyon ng kanyang asawa. Kasi hindi po dapat gano'n ang Oh. IBP, hindi na mamumulitika, hindi nangangampanya. Ngayon, politicized eh. Opo. Tapos Ba- ngayon, nagaling-galingan pa sa Supreme Court, mga kababayan, na nabutata pala dati. Bakit ba pinag-aagawan yan ng isang faction ng mga abogado yung IBP? Kasi Anong may isang meron? boto yan sa mga gustong maging West. Hmm. No, it becomes a tool for influence peddling. May utang na loob sa iyo yung mga magiging justice, etc. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba yung si Cayosa? Cayosa. At saka yung mga kasama niya noon, inireklamo ko sa Korte Suprema, nandun pending. Pending Oh. pa rin. Pinaimbestigahan yung paggamit ng IBP building para sa isang press conference na political in nature, yung kay Bicoy. Oh, 'di ba? Oh. Yun na. Tapos later on, si Bitcoin bumaliktad na binayaran lang daw. Bira, oh. Ay, Yun ang ito- reason kung bakit gusto nila impeachment kasi alam nila nakatutok ang mga sasabihin nila roon katulad Kakampi nila ang media eh. Propagandist. kasinungalingang sinabi nila kay Rene Corona Rene ay Corona. tinataya nila na masisira si Sara Duterte. That is the only reason. May isa pang Matagal na reason. nilang ginagawa niyan, mga kababayan, pero hindi nila natitinig si VP Sara kahit anong gawin nila. Kailan ba sila, mga kababayan, matututo na habang sinisiraan nila si VP Sara, lalong lumalakas ito? Oh. Sa tingin nga natin, yan ang mga kababayan, biggest weapon ni VP Inday, yung kanyang depensa. Dahil hindi tatalab, mga kababayan, yung kahit anong paninira laban sa kanya. Nagre-reflect ang damage, mga kababayan, sa kanyang mga kalaban. Siyempre, Opo. may isa pang reason. Ang laki Ano ng pa? ginastos nila para mapapirma yung mga tao eh. Ang laki. Oh, Umami na mismo ang ng bagoong Pilipinas, mga kababayan, campaign managers at yan. Laki ng bigay. Pero the primary reason is, yun nga, gusto nila makaladkad sa putikan si Sara Duterte. Gagamitin nilang Sabi ni Sara, sige, kalagkarin niyo ako sa putikan nila. Handa ako makipaglaban hanggang sa kanal. Walang mawawala sa fully atin. pulpit yon, magbibigay ng mga ebidensya. Alam mo naman, may mga tao na pagka nakita nila, bagamat hindi totoo, ay akala nila totoo na. Wala. O case in point, yung kliyente ko si Jimmy Paule, fertilizer fund scam. Kung mura-murahin ni Gordon doon sa Si Gordon na mga kababayan, nag-i-spray ng laway habang nagsasalita. Grabe. Magdala ka na lang ng payong dahil ang laway ni Gordon parang ulan. hearing ng Senado nung sa fertilizer fund scam. Ay siya daw ang mastermind, etc. Daang-daang milyon daw ang kinita ng kliyente ko. Dinimanda sa Sandigan Bayan, sa tunay na korte, anong nangyari? Absuelto! Walang Absuelto. kasalanan. Oo. Si Renato Corona, di ba? Binigyan pa ng mga benefits, pensyon, yung kanyang byuda. Bakit? Kasi hindi naman napatunayan Hindi na patunayan, mga kababayan, yung kay Corona. doon sa impeachment na may kasalanan siya criminally. Politika yan eh. Pupolitikahin lang nila yan. Namatay na lang si gusto nila Corona, mga kababayan. impeachment. Yung mga rules on evidence, kahit chismis, kahit sinong paupuin nila roon, maririnig, aakalain ng iba, totoo, bago. Yung mga hawak nilang media, ipe-play up na yan. Bago ichuchuchuan na nila yan. Yun ang reason. Kasi kung 26 pa yung sinabi ng Supreme Court, malapit ng 2028 noon idadaan pa yun sa proseso. At ayaw nila yung nilagay na proseso ng Korte Suprema. Kasi kasi magiging mas mahirap sa kanilang magpa-impeach. Gusto nila, inire-railroad nila eh. Gusto nila, ito impeachment, pirmahan nyo, sige, transmit natin sa Senate. Yun ang gusto nila, walang due process. Gagamitin na tool, mga kababayan, para mangharas ng kalaban. Ayaw ng Korte Suprema. Tapos sabi pa ni Soto, paano? Wala na tayong mai-impeach yan. Ungas! Wala ka talaga mai-impeach. Kung wala kayong basihan in the first place, kagaya nitong kay VP Sara Duterte, wala namang basihan talaga, mga kababayan. Basihan nila confidential fund. Anong sabi ng COA? Unmodified. Si BBM nga may basihan, hindi nyo pinapa-impeach. Dahil hawak nyo sa leeg lahat ng mga buhaya. Bago may isang kengkoy pa sabi, ang due process daw para sa mga private citizen. Accountability ang para sa mga opisyal. Hindi na daw dapat bigyan ng due process si Sara dahil accountability daw. Ungas! Mga utak mga One Bull University. Ng teteng. Lahat po ng tao, applicable yung due process clause. At para doon sa mga nagsasabing
gumawa daw ng bagong batas. Ang Korte Suprema dapat daw nag-interpret lang. Alam nyo, ang basis of O si judicial Soto na yan. power in our Constitution is the landmark case sa Amerika na tinatawag ng Marbury versus Madison. Tinuturo po yan first year, first sem. Ha? Pagpasensyahan nyo na, One Bull University School Book Pool eh. It is ineluctably, ito, direct quotation to, it is ineluctably the power and the duty of the courts to say what the law is. Ang korte, may batas, anong interpretasyon ng batas na yan, ang korte ang gagawa. Pag ininterpret na nila yung batas, Unanimous, yun na ang ha? batas. Because according to our Unanimous. civil code, decisions of the Supreme Court are part of the law of the land. Of the land. O, ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.